Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Galatians chapter 4 verses 4 to 7. Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y maibibilang sa mga anak ng Diyos. At upang patunayan na kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. At nang sa gayon ay makatawag tayo sa Diyos ng Ama ko. Hindi na kayo alipin kundi anak. At dahil kayo ay anak, kayo ay ginawa rin ng Diyos bilang mga tagapagmana niya. Ang pagiging anak ng Diyos, isa po sa regalo ng Diyos sa atin nung tayo po'y tumanggap sa Panginoong Hesus, ay tayo po'y maibilang na kanyang mga anak. At alam niyo po, for many years, maraming taong nag-aakala ng paglilingkod sa Diyos ay burdensome. Nakakapagod, punong-puno ng sakripisyo. Pero dito po, iba po yung sinasabi po ni St. Paul. At binabanggit niya rito, kaya naparito po ang Panginoong Hesus para bigyan tayo ng karapatan bilang mga anak ng Diyos. Actually, sa English Bible po, ang sabi po diyan sa verse 5, that we might receive full rights of sons. So, ibig sabihin, may benefits po pala yung ating paglilingkod sa Diyos na ngayon tayo'y mga anak na ng Diyos. Now, kung babasahin niyo po yung John chapter 12, ito po ang sinasabi. Ang sabi po, yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. At kung babasahin po natin yung verse 16, ganito po ang sinasabi. From the fullness of His grace, we have all received one blessing after another. So dito makikita niyo po na ang regalo po ng Panginoong Hesus sa atin ay yung karapatan na tayo'y maging anak ng Diyos. Nung tinanggap natin siya sa ating buhay, ang sabi ng Biblia, tayo po'y isinilang na sa pamilya ng Diyos at dahil dyan, entitled po tayo sa isang bagong buhay. Kaya alam niyo po, ibang-iba po yung relationship with Christ sa merong kalamang pong religion. Kasi ang relihiyon po, nakakapagod po yan. Punong-puno po yan ng sakripisyo. Tayo po na kay Kristo, naglilingkod man tayo, naunawaan natin na ang Diyos, minahal muna tayo, kaya ibinibigay natin yung buhay natin sa Kanya. Pangalawang katotohanan ay yung nai-enjoy natin itong bagong buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. May tanong po kasi sa ating isipan, bakit pa ang tao sabik sa Pasko? Alam niyo po, isa pong katotohanan na dapat makita natin na ang lahat ng tao po sabik sa pagbabago. At tanging Diyos lamang po makapagbibigay ng tunay na pagbabago sa ating buhay. Kahit po bago yung ating damit, bago po yung ating sapatos, bago po yung ating mga kagamitan sa bahay, kung wala naman tayong taglay na bagong buhay, ay wala pong silbi ang Pasko sa atin. Kaya alam niyo po, ang regalo ng Diyos sa atin, bagong buhay kay Kristo Jesus. At tayo po'y tinawag ng mga anak ng Diyos. At mapapansin niyo po diyan sa Galatians chapter 4 verses 4 to 7, at hindi lamang tayo binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos, napalapit din po tayo sa ating Ama. Isa po sa kinasasabikan ng tao ay yung mapalapit siya sa Diyos. At tayo po bilang mga anak ng Diyos, ang sabi ng Biblia, tayo yung makakatawag sa Diyos ng Ama ko. Kasi yan po ang ibinunga ng relationship natin sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. At mapapansin nyo rin, hindi lamang yan. Hindi lamang yung napalapit tayo sa Diyos. Sabi rito, tayo'y tagapagmana din. So po ibig sabihin nun? Dahil tayo napabilang sa pamilya ng Diyos, tayo ay nabubuhay sa tinatawag na bagong dimension of living na kung saan napalapit na tayo sa ating Ama, meron po tayong inheritance. Tayo po'y tagapagmana ng Diyos. Ibig sabihin, lahat po ng meron sa Ama ay isinishare niya sa kanyang mga anak. At yun po ang kalagayan natin ngayon. I-enjoy natin yung inheritance na ibinigay ng Diyos sa atin sa Colossians chapter 1 verse
13. So, ano po ang ibig sabihin ng Pasko para sa akin? Pagbabago. At yung pagbabago na yan ay magaganap kung tayo po isisilang na muli sa ating espiritu at tayo magiging anak ng Diyos. At ang paglilingkod natin sa Diyos ay hindi na po burdensome, kundi ang sabi nga po sa Galatians, tinanggap natin yung karapatan bilang mga anak, full rights as sons of God. At ang sabi ng John chapter 1, verse 16, from the fullness of His grace, we have all received one blessing after another. So yan po ang regalo ng Diyos sa atin ngayong Pasko, ang pagiging anak ng Diyos. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.